Tunghayan natin ang mabuting balita para sa atin ngayon. This is our healing message. Sabihin nyo, healing message. Anong ibig sabihin yan? Mabuting balitang nagpapagaling sa lahat na may karamdaman at sa lahat na may suliranin sa buhay. Jesus said, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of them. If that is how God clothes the grass of the field, which is heard today and tomorrow is thrown away into fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa totoo lang, sino sa inyo ang may kabalisahan? Totoo lang. Taas ang kamay. Sino naman sa inyo ang walang kabalisahan? In other words, lahat ay mayroon kabalisahan. Now, I'd like to share with you some secrets about long life and abundance. We have been hearing this for the last 3 weeks, and now there is one secret to long life. Ano yon? Ano ang nagpapaiksi sa buhay ng tao? Kabalisahan, worry. Now, everybody goes through it. There are so many things that worries a person today. Hindi lang pagkain, hindi lang daramtin, hindi lang iinumin, pati ang cellphone na naiwan, winuwori na rin. Totoo hindi? Pati ang masamang balita na walang katotohanan, nagbibigay din ng kabalisahan sa atin. Amen ba? Pati ang asawa na inasahang magbibigay sa kanyang kasiyahan, ang binibigay kabalisahan na rin. Totoo hindi? Sino nagsasabi totoo? So in other words, walang ligtas sa kabalisahan. Pero ang utos ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, don't worry. Bakit? Sino sa inyo ang may nagwo-worry at the same time happy? Pwede pa mangyari yon? Now, so I'd like to share with you how to overcome worry. Worry is there. It's a part of our life.
Everybody worries for another thing. When you are sick, you get worried, baka hindi ka na gumaling. Di ba? Pag pumapayat ka, nagwo-worry ka rin. Pag tumataba ka, lalo kang nagwo-worry din. So worry is a part of life. But God wants us to live long life. Ibig ng Panginoon na mamuhay tayo ng mahabang buhay sa balat ng lupa. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit niya ipinagbabawal ang worry o kabalisahan? Bakit? Sapagkat sabi sa Biblia, ang kabalisahan ay nagpapaiksi ng buhay. Natatandaan nyo yan? Nasusundan nyo? Sino ang gustong humaba ang buhay? Mahabang buhay. Ang mahabang buhay ay gantimpala ng Diyos sa mga taong may pananalig sa Kanya. Tatandaan nyo, isa sa gantimpala ng Panginoon sa atin ay mahabang buhay. At nakatitiyak tayo na ang ating tatamuhin ay kaligtasan. Ibig sabihin, hindi lang mahabang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Sino naniniwala sa buhay na walang hanggan? Okay. Ngayon, bibigyan ko yun ng 3 susi sa pananagumpay laban sa kabalisahan. Ang tanong ko ay ganito, nagsisibang Diyos, nalikha niya ang tao, nagsisi, nang lipulin niya ang tao ng baha, nagsisi ang Diyos. Ang sabi niya, bakit ko pa nilikha ang taong ito? Alam ko naman na wala silang magagawang mabuti kundi pawang kasamaan. See? Ang tanong ko ay, bakit nilikha ng Diyos ang tao? Bakit? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Alam na ba? Hindi pa? Sa Sabado. Sa Sabado, sasabi ko sa inyo, meanwhile, I'd like you to overcome worry. Sapagkat utos ng Panginoong Kristo ito. Ang sabi niya, do not worry what you will eat, what you will drink, or what you will wear. Bakit? Sabi niya, pagans run after all these things. Ito ang ginagawa ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Yung mga warrior na tao, namamatay agad. Hindi humaba ang buhay. Umiikli. Bakit? Sabi niyo bakit? If you will not overcome worry, worry goes into depression. Pag worry ka ng worry, ang susunod yan, madidepress ka. Pag na-depress ka, ang susunod niyan, uudyukan ka ng demonyo, magpakamatay. And statistics today, there are so many young men and women committing suicide because of depression, which started from the word worry. Kaya ang utos ng Panginoong Kristo, don't worry. So ang kapalit ng worry ay ano? Happy.
Ang tanong ay, paano mo gagawin yan? Paano gagawin natin yan? Mayroon ka ba nakitang nagwo-worry na nakangiti? Hindi. Ang isang taong warrior, nakangiwi. Hindi nakangiti. Nakatulis ang nguso. Tingnan mo ang katabi mo. Ano? Ang itsura ng nguso niyan? Nakangiti o nakatulis? Iyan ang taong may pananalig sa Diyos. So, 3 pair of words ang babahagi ko sa inyo ngayon. Para maiwasan natin ang mabalisa, una ay HFJ. HFJ. Anong ibig sabihin ng H? Ha? HFJ. As in good. H represents have. F represents faith. J represents God. Have faith in God. Manalig ka sa Diyos. Ibig mong mapagtagumpayan ang kabalisahan, unang hakbang, manalig kang totoong may Diyos. At sabi sa Biblia, everything becomes possible with faith. To him who believes, everything is possible. Sa may pananalig sa Diyos, pwedeng pagsabayin ang tawa at ang kabalisahan. Ninakawan na, tumatawa pa. Iniwan na ng asawa, tumatawa pa. Naglilibor na, tumatawa pa. Magagawa niyo yon? Magagawa lang yan ng taong may pananalig sa Diyos. Sabi niyo, bakit? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, walang imposible. Hindi mag-uutos ang Diyos ng isang bagay na hindi magagawa ng tao. Kapag tayo may pananalig sa Diyos, tutulungan tayo ng Diyos na mapagtagumpayan ang lahat na karamdaman, ang lahat na kakulangan, ang lahat na suliranin natin sa buhay. Amen ba? Yung hindi magagawa ng misis mo, ng mister mo, gagawin ng Diyos para sa'yo. Amen ba? Okay. Ang tanong, sino sa inyo may pananalig sa Diyos? Bakit kayo nababalisa? Bakit kayo namumblema ng hindi karating sa Amber City ngayon? Dahil sa traffic. Dahil sa traffic. No ako'y papunta dito, umalis ko ng bahay, 2:30 sa Alabang. Nakarating ko dito, 4:30. Dati, 30 minutes lang yan. Pero it took me 2 hours. I should be worrying already pagkat alam kong magsisimula ang banal na misa 5:30. Pero sa halip na ako ay mag-worry, nakinig ako sa mga patutuo. At ang mga patutuo ay isang bahagi ng pagsamba sa Diyos. Ang patutuo ay isang uri ng pananalig sa Diyos. Ang patutuo ay isang uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen ba? Ganito po ang patutuo.
huwag niyong paghahaluin ang panalangin sa patotoo. Ang patotoo ay yung nangyari na sa ating buhay. Yung totoo lang. Kaya patotoo yan tinatawag. Yung ginawa ng Diyos na mabuti sa inyong buhay. Dumaan kayo sa isang karamdaman, dumaan kayo sa isang suliranin, pero ito'y inyong napagtagumpayan. Dahil sa inyong pananalig sa Diyos. Kaya tungkulin ng bawat isang pinagpala ng Diyos na ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa atin. Amen ba? Huwag niyong sasabihin yung hindi pa nangyayari. Hindi pa totoo yun. Isang panalangin yun. Huwag niyong paghaluin yung panalangin sa patotoo. Your sharing or patotoo should be brief, concise, accurate, and true. Maikli lang, wag nang i-detalye, sabihin nyo ng ginawa ng Diyos sa inyo at magpasalamat kayo sa Diyos. Amen ba? Bakit nga tayo nilikha ng Diyos? Para magkaroon siya ng problema? Hindi. Nilikha tayo ng Diyos para magkaroon siyang kausap. Fellowship. The purpose of God creating man is for him to have a fellowship with God, with man. Para mayroon siyang kausap. May mga tao, hindi kinakausap ang Diyos. Puro hingi lang, puro hingi. Hindi. Sa isang magulang, natutuwa ang magulang kapag nagkukwento ang kanyang anak ng mga bagay na mabuting kanyang naranasan sa isang araw. Araw-araw. Iyan ang patotoo. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Amen ba? So, sa mga nag-i-MC naman, ito pa ang payo ko. Huwag niyang dudublihin yung patotoo. Mas mahaba pa ang inyong explanation sa patotoo. Kaya naubusan ang patotoo. Naubusan ang panahon. Ang bawat sandali sa radyo at telebisyon, sa bawat ating gawain ay mahalaga sa Diyos. Kaya walang sinasayang ang taong may pananalig sa Diyos. Hindi sayang ang ating pagod, pagparito sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, sapagkat walang taong sumasamba sa Diyos na hindi pinagpapala ng Diyos. Tatandaan nyo, alam ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Laging sinasabi ko sa inyo, buntong hininga pa lang, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Amen ba? Bago ka pa manalangin, nakahanda na ang tugon ng Panginoon sa iyo.